Maraming pagsubok ang hindi agad nadadaig. Pero unti-unti po mga kapatid ay napapagtagumpayan natin ito. Kaya kung may pagdadaanan or pinagdadaanan ka ngayon, hindi po kayo nag-iisa. At kung kinakaya mo pa rin lumaban kahit pagod ka na, patunay po yon na malakas ka. At ngayong umaga sa Dear Dimples, kwento ng pagsubok at hindi matitinag na pag-asa ang hatid ng ating letter sender. Dear Dimples, ako po si Nixon, isang arkitekto mula sa Pangasinan. Noong 2022, ako po ay na-bedridden ng halos 9 na buwan. Akala ko po noon, ayun na ang mga huling araw ko. Ngunit lumaban ako hindi lamang para sa aking pamilya, kundi para sa aking mga pangarap. Ngayon, malaya ko nang ginagalawan ang pangarap na minsan ay inakala kong hindi ko na maaabot. Nagpapasalamat, Nixon. At sa kabila nga po ng lahat ng kanyang pinagdaanan, naging top-notcher siya sa 2025 Architect Licensure Examination at top 2 naman po sa 2023 Master Plumber Licensure Examination. Welcome to Good Morning Kapatid, ang ating pong kapatid, Architect Nixon. Good morning, kapatid! Good morning po, maraming salamat. Good morning din po sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasubaybay po sa atin ngayong umaga. Kapatid, simulan na natin dahil talaga namang nakaka-inspire po ang inyong kwento. Pwede bang malaman ano yung naging sakit mo? Doon muna tayo. O dahilan ng pagkaka-bedridden mo ng halos 9 months, mga kapatid, hindi biro yon. Bali, isa po siyang vascular condition. Okay. Kumbaga, pag sinabi po natin vascular, ang inaapektuhan po nito ay yung mga blood vessels po sa katawan. Parang anong nangyayari po dati is nag-expand po yung blood vessels to the point na yung mga fluid po is nagli-leak siya sa katawan ko. Okay. Resulting to yung pagmamanas, edema, na yun nga po, halos hindi makatayo. Oo. Nung panahon na yun, ano yung mga nasa loob ng iyong isipan? Naku, Miss Dimples, marami po. Pero primarily po ay, of course, disappointment. Disappointment kasi po, hindi po natin may iwasan na especially pag nakikita po natin yung ating mga kaibigan na, let's say, nagsasucceed ng isa-isa, and then ikaw naman nakahilata lang sa bahay, parang hindi mo maiwasang mag-compare, na ma-pressure na bakit sila ganun na, samantalang ako ito, dinadaing yung karamdaman na hindi ko naman hiniling. At awa rin po sa sarili kasi yun nga, imbis po na nakakatulong na sana sa pamilya, yun, ako pa po yung parang inaasikaso nila. Oo. Alam mo, it's a very Filipino trait, no? Yung ayaw nating maging pabigat sa ating Tama pamilya. po yun. No? Yung para bang gusto natin, hindi tayo ang inaalagaan, mas likas sa ating mga Pilipino, yung tayo yung nag-aalaga. Hindi Tama ba? po. Nung mga panahong pakiramdam mo, para bang gumuhuna ang lahat ng plano mo, mga pangarap mo, saan ka humugot ng lakas ng loob para magpatuloy sa araw-araw? Kasi I would imagine, ang 9 na buwan, mangyari ito sa'yo 2, 3 linggo, Yun nga, opo. 1 buwan, 2 buwan, parang hindi ka pa mawawala ng pag-asa, pero yung para bang tumagal na ng 6, 7, 8, 9 na buwan, ano nang Yes, pakiramdam mo noon? I think, of course, yun nga po, pabigat to be honest. But I think, ang nagbigay po talaga sa akin ng strength ay yung family ko po. Kasi nakikita ko po na hindi po sila sumusuko. Kaya ako rin po dapat, hindi rin po sumusuko. And para pagbigyan natin ng pagpupugay, yung mga pamilya mo nag-alaga sa'yo, can we name them? Okay, to my mom, Maribel, to my dad, Cesar, who is with us, to my sister, Queen, and to my brother also, King. Oo, ang ganda, no? Kasi talaga, I always say dito nga sa kwento natin palagi sa Dear Dimples, ang lagi ko sinasabi talaga na it all boils down to family. Gano'ng Yes, kalakas yung, kumbaga parang love tank mo, ika nga. Diba? Doon ang gagaling yung iyong Okay. lakas, no? Top 2 ka sa 2023 Masters Plumbers Licensure Examination Yes, at top-notcher din sa 2025 Architect Licensure Examination. Na, biruin mo, coming from being bedridden, na halos feeling mo, wala nang saysay ang buhay mo, nakapag-achieve ka pa ng ito. Paano mo nagawa yun? Kasi syempre lahat ng mga kapatid natin nagtataka, paano ba yun? Paano natin yun gagayahin? Paano mo pinaghandaan yung mga licensure exams na yun? First of all, twofolds po. Bale, aside from studying, I also prioritize my health kasi ayoko na rin pong maulit dati. Okay, mga kapatid, i-take note natin yan. Kasi di ba tayo, minsan sa laki ng pangarap natin, kinakalimutan na natin ang ating health. Tama, So, tama po. inuna mo, bago yung lahat, dahil dyan sa pinagdaanan mo, natutunan mo na health muna, Yes bago po. pangarap. Yes po. Okay. Kasi nga po, for example, sa isang licensure exam, katulad po nitong dalawang ito na malalaking licensure exam po talaga,
Normal lang po sa isang estudyante na parang gumugol ng 8 hours, 10 Yes, hours sa pag-aaral. yes. Ngunit ako po parang mismong health ko na po nagsabi na okay, limit na lang natin sa 4 hours a day ang pag-aaral. Kasi nga po, yun nga po, ayaw ko na pong maulit dati. And yun nga po, gusto ko rin pong makuha nila yung point na don't let your work or study take your life away from. Parang both literally and metaphorically. Oo, ang ganda nung sinabi mo, architect, kasi kadalasan nagiging buhay na natin ay yung trabaho Tama natin. po yun. At para bang doon na lang umiikot ang ating mundo. Yes po, Pero yes po. ikaw, pagpapatunay ito na, teka lang, tinuruan ako ng pagkakataon for 9 full months to say, ang pinaka-importante, family, health. Yes, and health po. Bago ang lahat. Bago ang Oo. lahat. Yes. Nabago ba nung pagkaka-bedridden mo, yung pananaw mo sa pangarap at pagdating sa buhay? Did it change? Like for example, dati ito yung pangarap ko, ito yung pananaw ko sa buhay. Nung naging bedridden ako, naging ito na. Okay, 100% po. In terms of the dream, sa tingin ko po hindi naman po nabago yung pangarap ko maging arkitekto. Like bata pa lang po ako, parang yun na po talaga yung gusto ko. Yung sa mindset na lang po, ang naging kaibahan lang ngayon is that ako po kasi yung tao na gusto niya planado lahat ng mangyari sa isang araw. Like to the point na ilang minutes ka matutulog, ilang minutes ka kakain. Napatunayan po nung experience ko po sa sakit na to na hindi pala lahat is aayon sa plano mo. At dapat ready ka na harapin or mag-adjust just in case na okay, hindi siya matupad. So, in short, natuto po akong i-manage yung expectations ko and hindi po i-push yung sarili ko na very hard. Oo, kasi 'di ba sabi nila yung kakayanan natin ay nababatay lamang sa kung anong kakayanin ng ating pagkatao, 'di ba? Tama po. Minsan sobrang taas ang pangarap natin, hindi pala kayang sumabay ng ating health, 'di ba? Yes po, yes Minsan. Ito, architect, kung haharapin mo daw yung sarili nung panahon na may sakit ka at halos nawalan ka ng pag-asa, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang gusto ko lang pong sabihin ay siguro take it easy. Kasi yun nga po, kinuha po nung parang pag-aaral ko or yung work ethic ko, yung health ko. So, yun po. And sa mga kapatid nga po natin na nanonood, katulad nga po ng sinabi ni Miss Dimples na wag po nating hahayaan na kunin po sa atin ng ating mga ng work or studying yung mahalagang time po natin. Ano yung kasi ang dami ko nang natutunan sa'yo, architect, sa sasaglit na minuto na nakausap kita. And ang ganda mong kausap kasi parang ito ay coming from experience talaga. Yes po. Yes Hindi po. ito parang nabasa mo sa libro. Yes, exactly. Hindi ito parang narinig mo from somebody na natutunan mo. Pinagdaanan mo to at a very young age. Yes po. Gusto kong malaman, ano yung mga key life lessons sa mga natutunan mo na baon-baon mo hanggang sa ngayon na palagay mo makatutulong sa ating mga kapatid na nanonood? Siyempre, una sa lahat, again, manage your expectations. And also, health is wealth. Yun po yung mga... Ang ganda ng health is wealth. Alam mo, nung nagpandemya, natutunan natin yan. At tayong Yes po. lahat yan ang nakatuto niyan. Ano naman yung iyong mensahe sa mga kapatid natin na pakiramdam nila na-delay ang kanilang pangarap dahil sa sakit or dahil sa mga pagsubok sa buhay? Sa tingin ko po, wala po talagang word na delay. Sabi ko nga po, my favorite quote is like, every one of us will bloom at the proper moment. Kung may mga pagsubok man po tayo na hinaharap, ito po ay parte ng ating journey at hindi po dapat natin ito tignan as an obstacle, but rather, kapulutan po natin ito ng inspirasyon para po mas maging matatag po. Architect Nixon, napakahusay mo. Para akong nakikipag-usap sa 60-year-old, no? Kasi sa lalim ng mga balon ng lessons na natutunan mo, over just the span of sabihin mo ng 9 months, di ba? Yes Yun ang po. parang masterals mo pagdating sa buhay, ika Life, nga. yes po, sa life. Life lessons mo talaga. Architect, ang ganda ng pinag-usapan natin kasi ito, pinapatunay sa ating mga kapatid na nanonood ngayon. Minsan kasi madaling ma-frustrate, lalo na pagka hindi mo naaabot yung pangarap mo at Tama. laging meron para bang may humaharang. Tama po. Pero pareho tayo ng paniniwala na all in God's perfect timing talaga. Yes po. You are where you are supposed to be. So kung today, pinaghihintay ka pa ni Lord, ang sabi nga ay, learn to praise the Lord in the hallways of life. Yes. Maaring wala pang nagbubukas sa pinto. Yes po. So until that time comes, mag-pray muna. Ano? Amen. Architect Nixon, any social media accounts we can follow you on or any upcoming things for you na pwede namin abangan?
Perhaps may Facebook na lang. Yes, Yeah, please. May Facebook, Yes, please. Nixon Castro Mabanto po. Ayun. Maraming salamat, Architect Nixon. And it's been a Maraming salamat din pleasure. po. Napakahusay mong kausap at ang kalma-kalmado mo na para bang, no, ganyan ba talaga siya sa bahay ninyo? Amazing. Thank you so much, Architect Maraming Nixon. salamat. At sa mga kapatid po natin gusto mag-share ng inyong mga kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa ating official Facebook page ng Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.